Tinalakay sa pagdinig sa Senado ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa agrikultura. Ilang panukala ang iminungkahi ng mga senador para masiguro ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Posibleng bumaba ang produksyon ng bigas sa mga susunod na buwan. Sa pagdinig ng Committee on Agriculture sa Senado, sinabi ng Department of Agriculture, apektado na ang ani at tanim sa Mayo at Hunyo dahil sa taas presyo ng langis, pati na rin ng fertilizers. Kaya sa Agosto at Setyembre, pinakamalaking mangyayari, posibleng mabawasan ang supply ng bigas. The minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because, you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Kung hindi niya kayang bumili ng gasolina, wala siya magagawa, walang kalabaw eh. And so, the initial projection is about 20%. That's the minimum decline if we don't do anything. Kahit ang mga maliliit na mangingisda, kalahati na ang tumigil na pumalaot ayon sa grupong SINAC. Humihingi na sila ng tulong sa gobyerno dahil posibleng halos wala nang pumalaot kung magtutuloy-tuloy pa ang taas presyo ng langis. Before yung third mega increase, 30% na hindi pumapalaot. We surveyed from Cavite, Bataan, Zambales, Pangasinan. 30% na hindi nangingisda. This week, because of the increase last Tuesday, almost 50%. Kaya ang sabi natin, while we do the math and we plan the intervention, real na yung problema ngayon. Kaya naman ang mga senador, pinatitiyak sa mga ahensya ng gobyerno may pondo para mabigyan ng tulong ang lahat ng mangingisda at magsasaka sa buong bansa. Sa ayuda kasi ngayon, iilan pa lang sa listahan ng nabibigyan ng tulong. Ayon kay Senator Bam Aquino, imbis na maghagilap pa ng pondo, gamitin muna ang 200 billion pesos sa 2026 national budget na nakalaan para sa mga ayuda. In the 2026 budget, we have almost 200 billion pesos worth of ayuda. No? Laki po niyan. Kung i-add mo lahat ng ayuda programs, abot ka ng 200 billion. Hindi ho ba ngayon dapat yung panahon na gamitin yung perang yan? No? Ngayon po yung panahon para ilabas yung perang yan, matulungan natin itong mga kasama natin, mga kababayan natin na nagpapakain sa atin. Kung hindi natin gagamitin yan, posibleng mag-domino effect yan at mas marami sa 6 million yung matatamaan. Lahat ng tao matatamaan. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, baka pwede ring magamit ang 63 billion pesos na pondo ng AIX. Kung mismong food producers o magsasaka't mangingisda na ang direktang matutulungan, maiiwasan ng food shocks o problema sa taggutom dahil sa posibleng pagbaba ng supply. Pwede bang yung AIX maging sabihin na nating pondo para doon sa mapondohan yung inyong zero hunger program? In other words, you're putting, you already have that memorandum of agreement. You chair it, di ba? We are anticipating food shocks that might lead to hunger. You have the AIX budget. Is that possible that you dovetail your budget for AIX and address the zero hunger? Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development, pag-aaralan nila ang posibleng paggamit ng AIX para sa ayuda sa sektor ng agrikultura. Habang ang Department of Agriculture may pondo rin mula sa 2025 budget na hindi nagamit at maaaring i-realign para sa financial assistance. Ito ang 8 billion pesos na unobligated funds at 10 billion naman mula sa mga hindi nagamit na pondo para sa farm-to-market road projects. Continuing appropriations, for one. We have continuing appropriations that were not used for 2025 so that we can use it for 2026. That amounts to around 8 billion unobligated. So that is free, no? That is free to be used. Only we have to go through the process of realigning them and all those things. We still have an unreleased appropriations of around 10 billion for farm to market road, which was not used by the DPWH in 2025. Tiniyak naman ng mga senador nang kung kinakailangan ng panukalang batas tulad ng Bayanihan 3, handa silang mag-special session kung hihilingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I'm planning to file a bill to kung fuel crisis immediate relief and responsive bill. Parang similar, nabanggit po kanina, similar to Bayanihan bill. We strongly recommend that we use these budgets that are already allocated for the current crisis.
Anyway, pagdating ng July, kung maibsan natin tong problemang to, we can allocate again kung kinakailangan. Pero right now, speed is really of the essence. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.